Pilipinas. Ilang buwan na lang at muling haharap ang sambayan ng Pilipino sa isang napakahalagang yugto sa ating kasaysayan. Isang pangyayari na magdidikta sa kinabukasan ng ating bansa, ang Halalan 2016. At nito lamang Lunes, nagsimula na pong maghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo para sa iba't ibang posisyon sa darating na eleksyon. Ano nga ba ang paghahanda ng mga otoridad upang matiyak ang malinis at tahimik na halalan? At paano nga ba pinag-aaralan ng mga Pilipino ang pagpili sa kandidatong kanilang ibubuo? Yan at marami pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng paghimay sa isyong ito dito lamang sa Elections 2016, a PTV Special Forum. Nito lamang Lunes, October 12, 2015, ay nagsimula ng maghain ng Certificate of Candidacy ang mga tatakbo sa Eleksyon 2016 para sa mahigit 18 posisyon. Dinagsari ng mga taga-suporta ng iba't ibang kandidato ang mga tanggapan ng COMELEC sa iba't ibang panig ng bansa. Kasabay nito, inilunsad din ng COMELEC ang kanilang election campaign na may temang Pilipinas 2016, tamang pagboto, tamang pagbilang. Tatagal ang filing ng Certificate of Candidacy darating na Biyernes. Paglilinaw din ng COMELEC na ang official campaign period para sa presidente, vice-presidente, mga senador at party list ay magsisimula pa lamang sa February 9, 2016, samantala sa local positions naman ay sa March 25, 2016. Makakaasa nga ba ang ating mga kababayan ng isang payapa at malinis na eleksyon sa taong 2016? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mahalagang isyong ito dito lamang sa Elections 2016, a PTV Special Forum. Muli sa Magandang Gabi Pilipinas, napapanahon, Kirby, ang pag-uusapan natin na issue ngayon, ang darating na halalan. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, Cathy, nagsimula na itong filing ng Certificate of Candidacy at tatagal ito hanggang sa Biyernes, October 16. And kanina, nung huling check natin, 44 na ang nag-file ng kanilang COC. Sa pagka-presidente pa lang yan. Ang dami. At saka ang inaantabayanan ngayon, yung pagpa-file din ng iba pang mga personalidad na kilala nating napupunta mismo sa COMELEC dyan sa Intramuros para nga maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. With that, siguro, naniniwala ko, ipakilala na natin ang ating mga bisita ngayong gabi. Unahin ko na, itong aking nasa kaliwa, si Ginoong Joey de la Cruz, from Country Director po siya ng International Youth Council of the Philippines. Good evening, sir. Kasama rin po natin isang anthropologist, Professor Carlos Tatel. At makakasama rin po natin, suki na ng PTV Special Forum, Dean Ed Naco, mula po sa UP-NCPAC. Magandang gabi, Cathy, at sa mga nanonood. Dito naman po sa ating kabila, mula po sa NAMFREL, siya po ang kanilang Secretary General, Mr. Eric Jude Albia. Magandang gabi sa mga taga-nood at taga-pakinig. At makakasama rin po natin mula sa COMELEC, si Ginang Rosalinda Radillo. Good evening, ma'am. Good evening po sa lahat ng naririto at saka sa ating mga manunood. Okay, umpisahan na natin kay Ms. Radin. Kamusta po ang paghahanda ng COMELEC? Busy-busy po kayo ngayon. Ngayon, hanggang Friday, nagre-receive kami ng mga certificates of candidacy ng mga gustong tumakbo na simulang presidente hanggang councilor ng siyudad. Lalo na sa Quezon City, mayroon kaming mayor, vice mayor, saka councilors ng 6 na distrito. Apo, ma'am, kamusta po yung seguridad at saka po kamusta po yung ng COMELEC kaugnay po rito sa umpisa po ng filing ng COC? Nagkaroon kami ng meeting, a consultative meeting regarding this with the local government. And mayroon silang inilagay na mga tent. Makikita natin yan doon sa opisina ng mga election officers. Tapos, arrange kami, nagbigay din sila ng mga pagkain sa mga opisina ng election officers para hindi kami aalis na, para
para pag dumating ang mga kandidato, handang-handa kami na nandoon kami, hindi na kami aalis. And then yung security, nandoon yung mga police, saka yung mga security guards na nakalaan sa kanya-kanyang opisina ng COMELEC. Ang NAMFEL po ay isang election watchdog. Mr. Alvia, your observations on the conduct of COMELEC, of the filing of the COCs, orderly po ba? They already said na hindi sila mag-e-extend ng kanilang deadline. Ano pong masasabi ninyo? Okay. Yeah. So what COMELEC is doing right now is plainly ministerial. No? There's no screening yet, and we know that the screening will happen around December, no, or first week of December. So now we're not surprised why we're getting this batch of people, no, seeking public office, no. So wag din tayo mabahala, no, kung minsan na hindi tayo kampante sa mga ibang kandidato o yung mga kandidato wala pa kasi hindi pa tapos, no. Isa pa dito, kung orderly naman, nakikita natin nagiging spectacle, no. Kaya nga ultimo yung COMELEC mismo nawalan ng pasyensya dahil medyo magulo, no. Naging piyesta nga yung nagkaroon ng piyesta atmosphere. But this is just the start, no. Puro medyo natuon lang sa personalities. But later on, we'd want to see also ano ba yung mga plataforma ng mga taong to, ano ba ang mga issues na tinutulak nila. Okay. Kirby, interesting, no, yung nabanggit ni Mr. Alvia na may screening pa. Sa ngayon, hindi pa kandidato itong mga nag-file ng kanilang hindi COC. pa pinal. Dahil, sa pagkakaalam ko rin, Kat, December yata, 2015, ilalabas yung official list ng mga kandidato para sa election. Tanungin ko lang, Kat, si Dean Edna ko. Ma'am, kapansin-pansin po na medyo marami po yung nag-file doon po sa pagka-presidente ng mga tinatawag po nating nuisance candidate. First time po ba sa history ng COMELEC yung ganito pong dami ng bilang for the presidential candidate, ma'am? It seems that everyone wants to be a president din. Mismo, Kirby. Parang sabi nga natin, sa history ng ating bansa, mukhang ngayon at ngayon lang umabot na ganito yung bilang, no? Of course, I don't know the history, siguro yung COMELEC mas makakaalam. Subalit, ito yata yung panahon ng filing na kung saan napakarami ng ating wannabes. Yung mga for isa na yung sa presidency at may mga nakakagulat na mga individual na nag-file ng candidacy. Syempre tayo ay nasa demokrasya, libre sila, libre ang mangarap at libre ang mag-aspire na maging presidente. Subalit sabi nga ni Eric kanina, hindi naman ito yung final. The final thing is going to be screened by COMELEC. Kung nagko-comply ba ito, tama ba, or ito ba yung mga mananatili na magiging kandidato bilang Pangulo. At syempre, hindi lang sa posisyon ng Pangulo, pati sa ibang mga positions, elective posts, marami na rin yung nagugulat tayo. At parang ang isang observation natin, back to the politics ulit yung maraming showbiz people, no? So, ito yung mga ilang preliminary observations natin. Professor Tatel, meron po ba kayong nakikitang dahilan kung bakit tila nga napakarami ngayon ng gustong maging Pangulo ng ating bansa? Considering pwede naman sila mag-senador, mag-vice president, pero napakarami po compared to the other positions yung mga nag-file ng candidacy for president. Dahil siguro marahil ang eleksyon na ito ay nag-generate ng matinding interes sa ating mga kababayan. At gusto ko rin i-connecta ito, pwede natin maunawaan yung phenomenon na ito bilang bahagi ng nagpapakita ng collective psychology na nating mga Pilipino. Pwede natin ihalin tulad ang eleksyon sa fiesta, tulad nga ng madalas na babanggit. Pero ano ba yung nasa loob ng fiesta? Ritual. So ito ay napaka-importante ng unang araw, unang simula ng fiesta. May pagbabantay dyan, magbivigil hanggang sa unang araw. At ang simula siya. At every step of the way, bawat stage, dadaanan yan. Hindi lamang ng mga kandidato, kundi dadaanan ng sambayan ng Pilipino. Hanggang sa matapos ang prosesong ito at may madeklarang panalo. Hindi pwedeng walang madeklarang panalo kasi para tayong nasa limbo na kailangan may katapusan ito kasi tulad ng any ritual, may pagtatapos, renewal.
Kirby, nakakatakot naman yung sinabi ni Professor. Penitensya. Sana hindi taong bayan yung magpenitensya ng 6 na taon. Oo, medyo matagal-tagal. Mahirap yun, especially sa mga kabataan. At speaking of kabataan, Zoe, sa tingin mo ba malaki ngayon ang kahalagahan ng pagbibigay ng partisipasyon ng ating mga kabataan para sa darating na 2016 national election? Sa tingin ko po, malaki ang magagawa ng kabataan ngayon. Considering natin yung estimated pa lang ng COMELEC for na dami ng kabataan na boboto. So, sa 54 to 58 million na pwede mag-register, na expected na magre-register, 20 million ang magiging first-time voters. Consider po natin yun. Kung yun ay magiging solid vote, ito'y talagang magiging, kaya magpanalo ng isang presidente. Pero tandaan po natin na hati-hati pa rin ang kabataan sa iba't ibang sektor ng lipunan from different socio-economic backgrounds. So, titingnan din po natin dito kung ano yung needs ng mga kabataan. And ang isa sa mga pinaka dapat tingnan ng mga kabataan mismo ay yung usapin kung ano nga ba ang nilalatag na plataforma de gobyerno. Hindi lamang yung usapin ng pangako. Iba yung pangangako sa paglalatag ng isang totoo at konkretong plataforma de gobyerno para magkaroon ng isang tunay na pagbabago. Kasi tingnan natin ang 2015 bilang isang taon ng puro bago. Ano bang mga dumating sa atin ngayon? Merong APEC, dito na ginaganap sa Pilipinas. ASEAN integration pagdating ng Disyembre. Tapos tingnan pa natin sa global arena. Meron tayong Sustainable Development Goals na hinaharap na 17 goals pamalit doon sa Millennium Development Goals na hinain noong 2000. So 15 years has happened and may mga na-achieve tayo at hindi rin na-achieve doon sa mga goals na yon. Pero ano ang dapat gawin ng mga kabataan ngayong ngay nagpapanibagong hubog ang daigdig at yung perspectives ay nag-iiba. So ano yung pinaka concrete action na pwede niyang gawin? Hindi lang basta pagboto, kundi paglalatag ng kanyang kinabukasan. At sa amin, sa International Youth Council, policy advocacy at program implementation ng ginagawa. Okay. Nabanggit ni Mr. De La Cruz yung kabataan, no? Humigit kumulang 20 milyon ang ine-expect na boboto. Din-ed nako, is there such a thing as a youth vote? During the past elections, has this been proven? Does the youth vote solidly for certain candidates? Siguro may ilang bilang ng ating kabataan na meron silang preferences for particular candidates, no? Pero hindi natin, mahirap sabihin pa na talagang merong tinatawag na youth vote na parang isang bloke na kung saan yung halos malaking porsyento ng youth ay bumoboto sa ganitong partido o sa ganitong mga kandidato. Wala pa siguro tayo noon eh. Kahit na yung sinasabi nating women's vote, mukhang wala namang ganun pa sa Pilipinas. Ang interesting sa ating election is that although malinaw yung mga sectors, pero lumalabas na wala pang malinaw na tinatawag na sectoral vote. Ang siguro pwede lang sabihin na merong block vote ay ang bloke ng isang religious group, no? But the rest, it's really napaka-diverse ng choices at paligay ko kung sa kabataan ng pag-uusapan dahil din sa influence ng ating social network, napaka-aktibo at napaka-iba't iba, napaka-kulay ng kanilang mga opinion, ng kanilang pagtingin, ng kanilang choices. So I don't think there is such a thing as a youth vote. Nabanggit ni Dean Ed nako yung religious vote, no, yung block voting ng pangalanan na natin, Iglesia ni Cristo. But with the recent turmoil, sabi nila, okay naman daw, sabi ng iba, merong problema. Magiging solido pa kaya ang pagboto ng Iglesia ni Cristo? Yan po ang ating alamin sa pagpapatuloy ng inyong PTV Special Forum Elections 2016.
Patuloy po ang PTV Special Forum. Kirby, kanina meron akong iniwan na tanong at pasasagot natin kay Professor Tatel kasi nabanggit ni Dean Ed Naco yung wala naman talagang alam na solid vote na proven sa ating bansa. Yung women vote, yung youth vote. Pero merong isang religious sector o isang sekta o grupo ng pangrelihiyon na sinasabing nakaka-deliver ng block vote. Pero nabalitaan din natin na kailan hidwaan sa loob mismo ng kanilang organisasyon. Do you think maapektuhan po ang kanilang pagboto this time around? Siguro tamang panahon lang ang magsasabi kung may epekto nga ito. Malalaman natin yon sa eleksyon. Pero tulad ng palaging sinasabi ng organisasyon na yan, ay solid sila, no? Nasa isang direksyon sila. Siguro kaysa doon tayo mag-dwell, mas magandang tingnan natin yung influence ng relihiyon. Hindi lang ng Iglesia ni Cristo, kundi ng Simbahang Katolika at iba't iba pang mga relihiyon. Malinaw sa voting pattern ng mga Pilipino, malaking bagay ang opinyon ng simbahan or organisasyon o even pamilya na kanilang kinabibilangan. Ganyan kasi ang ugaling Pilipino, kulturang Pilipino. Kailangan ng giya. At ang giya na yon nagmumula sa sa mga tinuturing na mga leader nila, traditional na mga kinikilalang mga leader nila. At kaya naman, tulad ng sinabi ni Dean kanina, mahirap talaga malaman kung may youth vote o sectoral vote. Pero masasabi natin na mayroong ethnic vote, parang ganon. Or mga boto na nagmumula sa parang isang particular na rehiyon. So may Mindanao vote? Yeah, kasi yun kung Bicolano, kapwa Bicolano, Ilocano, nakikita natin yan. Mahabang pattern yan sa electoral history natin na napakalaking bagay yan. Ganun din ang kapag mayroong isang kunyari datu or pinuno na nagsasabi, kaya posible talaga yung mga 0-12, ganyan, o 0 something. Yung impluensya ng giya ng traditional na leader. Baging ito man ay pang-relihiyon o pang-organisasyon o pamilya. Malaki nga yung epekto nun, Kat, na nabanggit kanina niya na malaki, especially kung region, especially maraming Bicolano ang tatakbo ngayon. So, paano ngayon nahati-hatiin doon sa ating... Sa vice presidential race, no? Si Senador Chis Escudero at si Representative Lenny Robredo ay pawang galing doon. Mahahati yan. Gusto ko lang, Kat, balikan si Ginang Rosalinda Radin. Ma'am, i-check ko lang po, kamusta po yung update natin with regards po sa ating schedule? May mga nabago po ba doon sa mga sa calendar po ng COMELEC? Pareho pa rin. Wala kaming mga changes ngayon. Yung calendar of activities na nag-start sa January, yung mga sa construction, yung mga hiring, yung start ng election period, yung campaign period. Pero ngayon po, ma'am, suspended po yung biometrics. Yes, oo. Yung sa biometrics, talagang dapat kasi tuloy-tuloy ang aming registration and validation. Pero dahilan nga dito sa filing ng Certificate of Candidacy, na-suspend muna from 12 to 16 October. So, babalik po siya, ma'am. Bali, kailan po ang balik? 17. Start na namang 17 hanggang October 31. Dire-diretso na yun. Opo. Yung time po ba, ma'am, pinalawig po or same time pa rin po yung voters registration natin? Ang alam ko wala na. Ayaw na yata ni Chairman na mayroon pang extension. Unless siguro na mayroong pagbabago through COMELEC resolution. Pero as of now, pareho pa din hanggang October 31. Gusto kong ibalik yung usapan tungkol doon sa kung paano bumoboto ang mga Pilipino. Ginoong Alvia, kayo po, yung NAMFREL, nagbibigay din po ng mga kampanya tungkol sa voters education. Do you think we Filipinos have matured o personality-based pa rin po ba tayo? Well, of course, it leaves much. No, pero dahan-dahan na rin tayo nagmamature sa voter kasi lumalabas na rin mismo yung mga critical questions Hindi lang tayo initially ang unang kilatis natin yung personality, no? Kilala ko ba siya o hindi. Pero right now, we're already looking beyond personalities, no? We're already looking at times the integrity of the person, the track record of the person, no? Yung kakayahan niya, no? In the past probably experience, no? So ito yung mga
ano na yan it's the road leading towards a more mature voter. Pero hindi ito sapat kasi boto lang ba ang kailangan natin, no? Gusto lang natin maluklok yung tao sa posisyon. Ang sinasabi namin, mas lalo nating bantayan yung mga taong iluluklok natin sa posisyon. Kaya yung voters education na sinasabi namin, may kasamang citizenship education. How to convince each and every voter or citizen to participate, no, in government, even if you're not elected. So yun yung parang continuing effort na sinasabi natin. But going back to the discussions earlier, yung parang why do people vote, no? Tinitingnan namin in the past years ng experience, no? Of course, no, there are inclinations towards voting because of family, because of ethno and cultural links, no? But because of how our elections are being run and how it's being financed, no, resources pa rin bumabagsak talaga sa, kung titingnan mo yung pinaka-closest yung relationship, no, yung socio-economic, no, indicator kung saan nakaangkop yung botanteng yon. So yung DNE bracket, unfortunately, yun yung pinakamalaking botante natin around 80-85%. Patronage politics, sir? Yes, unfortunately, that's how we vote, no? Kahit na yung utak natin na dapat ito yung katangian, ito yung ideal, pero when push comes to shove, gut issues pa rin ang namamayani, no? Saan ko kukunin yung papakain ko sa pamilya ko? Saan ko kukunin yung papaaral sa aking pamilya? Yung health ng aking pamilya, yung mga anak. So, bumabagsak pa rin sa ganun. So, eventually, nagiging transactional politics, no? Yung boto natin, nakukomodify. So, this is what we want to probably convince the voters otherwise. Kaya kanina nabanggit ni Joey na isa sa pinakamalaking numero ay yung mga kabataan pagdating sa pagboto. Sa tingin mo, yung pagbibigay ng mga plataforma at yung pangako na ibinibigay ng ating mga kandidato, isa yon sa mga basis kung bakit mas gusto ng mga kabataan na meron silang aasahan dun sa mga tumatakbo? Kasi at the end of the day, din ng mga kabataan, ano ba ang magiging benepisyo ko kung ako boboto sa ganitong certain candidate? Kasi pag tiningnan natin yung platform of government, pag mahihirapan mas ma-e-entice silang pumunta, for example, especially the young professionals and the core youth na students, tinitingnan nila kung ano yung magiging dagdag na suporta sa kanila. Kung sa ibang dito naman sa CND, yung mga young workers in the informal sector, magkakaroon naman sila ng tingin na tingnan natin naman kung magkakaroon ba ako ng trabaho kung itong kandidatong ito ang maluluklok. So nakatali pa rin kung saang sektor ng lipunan sila nanggagaling at tumatanaw yung kabataan kung paano yung voting pattern nila. Hindi pwede silang sabihin nating ma-isolate na dahil lang youth sila, meron silang certain dynamics na unique lamang sa kanila. Naaapektuhan pa rin sila ng mga factors from each of the sectors where they come from, and kung ano yung damdamin din ng mga nakakatanda. Kaya ang ang crucial dito, kung gusto ng mga kabataan magkaroon ng pagbabago, meron tayong peer education na yung kabataan na mas nakakaunawa, mas mag-reach out sa mga kanyang kapwa kabataan para i-explain kung ano yung issue at paano yung tamang pagboto. Napag-usapan natin yung kalidad ng ating mga botante, no? Pag-usapan natin yung kalidad ng mga, hindi pa sila kandidato, no? Yung mga aspirants. Dean Edna, what can you say? Kathy, ang election talaga ay two sides yung bahagi ng kandidato at saka bahagi ng botante, no? So ang na ni Mr. De La Cruz is yung sa bahagi ng botante, kailangan magkaroon ng education, no, pagpapaliwanagan. Subalit yung kabilang bahagi naman yung sa bahagi ng kandidato. So marami tayong mga grupo na rin na nagsasabi, kilalanin natin yung kandidato, may mga scorecards na binubuo, may mga pamantayan kung paano pipili tayo ng kandidato. At siguro ito yung isang makakatulong para
tulungan tayong sagutin. Ito bang mga 44 plus na presidential aspirants ay nasa ang lugar ng ating pamantayan o yung ating scorecard? At yun, with or without the clearance from COMELEC, ngayon pa man, kahit hindi pa na-finalize yung list, siguro dahan-dahan na nating kilalanin, ito ba seryoso ba yan o joke lang yan sa ating election? Ito ba ay meron talagang kinakatawan na adhikain para sa bayan, interes para sa bayan? Ito ba ay, at marami pang ibang katanungan. Ito siguro yung mga tanong, mga punto na kailangan na tingnan na rin natin para suriin yung ating kandidato. Siguro doon pa lang, alam na natin kung sino ang magpupursige ng paglilingkod o sino ang merong mga ilang katangian na pwedeng iluklok bilang mga leader ng bayan. Kaya mahalaga yung voters education, bigyan ng gabay ng pamantayan at makakatulong sana ito doon sa pagsusuri ng ating mga kandidato. Kasi for now, mahirap parang bigyan kaagad ng quick judgment hanggat hindi natin anong pamantayan ang ating gustong tingnan o gustong gamitin, no? So parang palagay ko mahalaga yung papel ngayon ng yung sa media, yung sa educators, voters education, at saka yung ilang papel pa ng mga chine-challenge kung paano nag-iisip ang Pilipino at kung paano tayo bumoboto. So, ito siguro yung habang lumalapit ang election ay magandang mapakinggan kung ano ang batayan ng pagpili ng ating leader. Hindi lang yung sinasabing tinatawag na yung low-hanging fruits. Ano ba ang makukuha ko dito sa politiko na to? Pero siguro ang challenge, whether adults yan o kabataan, at tingin ko lalo na sa kabataan, ang challenge sa kabataan, ano ba yung gusto nating makita pagdating ng panahon na we are all the real shapers of this country, no? So, hindi lang yung sa akin o ito may ganitong impression lang. So I think as we come close to the election, magandang hamunin natin yung bawat isa bilang Pilipino, ano ang ating pamantayan at paano tayo nag-iisip, whether youth, whether adult, whether babae, whether Iglesia ni Cristo or Katoliko, and so on. Because bottom line sa election, iisa lang tayo Pilipino, mamamayan, at naghahanap tayo ng tamang leader para sa ating bayan. Ako, gusto ko tanungin si Professor Tatel. Follow-up question lang, Professor Tatel. Ano ba ang advantage at saka disadvantage? For example, ikaw isa kang personalidad na maganda yung track record mo with the previous government. Tapos itong isa ay talagang presidential aspirant lang. Yung palang presidential aspirant na yun pala yung may mas magandang gagawin para sa bansa. Ano ba yung mga advantages at saka disadvantages ng mga tumatakbong ito na sources? Okay, siguro sasagutin natin yan sa ganitong sitwasyon. Paano ba pumipili ng kandidato nila o paano ba boboto ang mga Pilipino? Di natin maitatanggi na personalistic. So, sa tanong na yan, malaki ang advantage ng incumbent dahil kilala na siya. Marami na siyang nakilala, nakapag-invest na siya ng maraming bagay, emosyon at panahon sa mga tao. Kaya malaki-laki ang tatrabahuhin ng bagito para lang matalo niya yung incumbent. Kailangan ng karisma, matinding karisma at siguro equally sikat din para mapatumba niya yon. Kasi sagot din ito sa tinuran kanina tungkol sa resources. Napakamahal kasi magpatakbo ng kandidatura sa Pilipinas Bakit kanyo? Kailangan kasi nilang ikutin lahat halos ng lugar sa Pilipinas ay napakamahal nun. Bakit kasi kailangan nilang ikutin yon? Kasi kailangan makita sila. Bakit kailangan makita? Kasi gano'n ang mga Pilipino mag-isip Kailangan makita nila ng personal, kung pwede nga lang mahawakan, para maalala nila. Sa binabanggit ni Dean na edukasyon at ni Sir kanina na edukasyon, kailangan pa natin ng maraming yan. Para sa gayon, kahit hindi mo sila personal na nakita, pero nabasa mo ang kanilang track record,
napanood mo sila sa mga debate, posible ka nila i-consider. Pero sa panahon ngayon at sa ilang mga lumalabas sa pag-aaral sa field, napakasimple ng batayan. Kung feel ba nila yung kandidato, kung ramdam ba nila yung kandidato, kung mabait pa, kung ang dating hindi masungit. Napaka-simple ng dahilan, napaka-personal. So yun ang kailangan pang lampasan. Yun po ang hinahanap lang ng nating mga Pilipino sa ating kandidato. Apparently, malaking may considerable na bahagdan ng populasyon ng Pilipinas ganun mag-isip. Probably sa urban na area, sa syudad, sa metropolis ay marami ng access para makilala ang isang kandidato. Pero paano sa mga liblib na lugar kung saan ang impluwensya ng relihiyon ay malakas, kung saan ang kamag-anakan system ay napakalakas, kung saan yung hindi maabot masyado ng TV, ng media. So paano? Pag may kandidatong nakarating doon, sigurado malakas na malakas siya. Kaya kailangan talaga sa kandidato makaikot sila sa napakaraming lugar kasi napakahalaga nun. Sana pagkatapos nilang mahalan, mag-ikot pa rin sila, no, Kirby? Para magpasalamat naman, syempre. Okay, gusto kong tanongin si Mr. De La Cruz. Social media plays a big role. No? Hindi pa nag-uumpisa ang kampanya. Kasagsagan na yan sa Facebook, Twitter, Instagram. Do you think it will be a basis para magdesisyon ang tao kung sino ang kanilang iboboto? Pwedeng makaapekto kasi ang social media sa usapin ng trends kung ano yung pag-uusapan sa eleksyon. Pero yung final decision to vote, depende pa rin yan kung ano yung isyong nilatag sa loob ng social media. Considering tingnan natin ang internet presence natin, ilan lang ba sa porsyento ng bansa ang nakaka-access ng internet? 30% of the population. Sa 30% of the population, hahatiin mo pa yan kung ilan dito yung voting, non-voting, seryosong nag-Facebook o nagsiselfie lang sa Facebook. At yun, pero ang ano natin dyan, pag nag-trend kasi sa Twitter or sa Facebook yung hashtag or yung mismong topic at maraming shares, kinukuha naman ng national media. And nare-re-echo sa mga traditional forms, especially sa mga liblib na pook tulad ng radyo. So nagkakaroon tuloy ng perception na malakas ang social media dahil nare-re-echo siya sa traditional form. Pero kailangan nating tingnan na yung actual na nagsha-shape nitong discussion na ito, konting tao lamang, pero ang epekto niya, pag tama yung messaging mo, pwede kang maka-win big time. Pag, halimbawa, yung nangyari na rin ng isang incident natin sa Laguna, na kung saan kumalat sa social media, naka-apekto ito sa perception sa mga tao. Dahil kahit hindi nila napanood yung video, pero na-describe kung ano yung ng video sa radyo, ay malaswa pala yung ganitong pangyayari. Bakit tayo magkakaroon ng ganitong klaseng leader or boboto ng ganitong klaseng leader? At nagkaroon tuloy ng calls for the party involved na huwag niyong isama ito sa inyong line-up dahil nakakasira dun sa integridad ng partido politikal. Sa mga ganong sitwasyon, depende talaga ito sa timing. Social media is all about timing. Pag hindi mo nakuha yung face mo at facing mo, ma-offbeat ka, para kang nagsasayaw ng cha-cha niyan, at nawala ka sa step, you're out of the game. Speaking of social media, Kat, gusto kong tanongin si Sir Eric. Sir, isa rin po ang social media sa maaaring nagagamit sa premature campaigning at binanggit po ni Commissioner, ni Chairman Bautista na wala pong saklaw na batas para po sa premature campaign. Sir, ano po ang posisyon ng NAMPREL tungkol po dito para mas maiwasan lang yung maagang pangangampanya ng ating mga kakandidato? Yung ano naman, yung sa social media, that's a phenomenon that did not exist a couple of years ago when the Omnibus Election Code was enacted. Mga 70s, pero nandiyan na yan. Pero ang importante sa social media, yung mga mensahe bang dinadaan doon, will it
reach people who are informal leaders, no, in their respective groups, no, will that issue that's being purveyed in social media reach a critical mass. No? Yung nabanggit na incident nga sa Laguna, umabot doon, critical mass. Pero marami na lumalabas tapos nakakalimutan ka agad. It falls by the wayside. Hindi nagiging issue. No? So that's the bad side, no, of social media, no? Parang inundated yung mga publiko, yung voters, no? Instead of educating them, hindi nangyayari ito. Ngayon sa paggamit ng social media, ang hirap naman i-monitor din, no? Yung social media, no? Pero makikita din natin na hindi inclusive yung proseso natin, no? Kasi kung sino yung may access sa wifi, kung sino yung may access sa internet, yun lang ang unang nakakasagap ng impormasyon. Tama man o mali, no? Kaya nga yung sinasabi nila, yung rational decision making, lahat tayong mga botante, kaysa mahirap ka na sa DNE ka o nasa A bracket ka, rational yan. It's anchored on the incentives, no, of the voter. If the incentive of the voter is, let's say, to seek immediate goods, no, yung pagkain, yung health, no, pag-aaral ng mga bata, boboto siya dun sa taong yon, mag-gravitate siya dun sa taong yon. Ngayon, kung yung taong yon nagampanan na niya yung mga immediate needs na yon, ang hinahanap niya yung respeto, yung mga ibang katangian na makakabuti sa pangmatagalan, buboto siya dun sa isang kandidatong yon. So, paiba-iba, pero I believe, no, na rational lahat ng mga botante. No? Mga issue pa rin patungkol sa elections 2016 sa pagbabalik ng inyong PTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Pinag-uusapan po natin elections 2016, Kat. Gaya ng ating nabanggit kanina, no, hindi lahat nung nag-file ng kanilang mga COC, itong mga at magfa-file pa hanggang Biyernes, ay malalagay ang pangalan sa balota. Yung iba po ay hindi magka-qualify at yung iba po ay idedeklara bilang nuisance candidate. Ano po ibig sabihin po ba nito, ginang Ms. Radin? Nuisance candidate, according sa Omnibus Election Code, are those who files their certificate of candidacy na ang intention nila is to put mockery on the election process or sow confusion because of the names na usually pare-pareho ang ipina-file nilang pangalan na naguguluhan ang mga tao kung kanino boboto. And then, in order the true will of the people will not be reached. Yung parang hindrance sila sa tunay na layunin ng ating bansa, lalo na sa election. Pero lahat sila meron kanilang tunay na layunin, para sa kanila, totoo yun. Pero tanong Mr. Alvia, marami po ang nagsasabi na kailangan na taasan yung mga requirements, lalong-lalo na po dun sa mga matataas na posisyon sa mga kandidato sa ating bansa. Your thoughts on this? Yes, it's true, no? So I would suggest, no, na in the next few years, no, they have to revisit, no, ano ba talaga yung mga requirements for one to become a candidate, to be accepted. Kasi ang load ngayon napupunta sa COMELEC, no? Kasi nasala nila yung maraming mga nagtatangka, no, na maging kandidato, no? Sana i-adapt natin yung isang proseso ng isang HR department, di ba? Titingnan natin ano ba ang mga katangian, ano pa yung mga job functions ng isang posisyon. No? Ano ba yung mga skill sets? Ano ba yung kaalaman? O ano ba yung integridad ng taong dapat pumasok doon? No? So, dapat mapasok yun. No? Kasi dapat may matching din, di ba? Yung skill sets and job function matching. Para alam natin, at least based on the pool of candidates that we're choosing from, medyo mas mataas-taas na yung antas. Kasi sa ngayon po, no, para po sa pagka-presidente, ano po ang mga requirements lang sa... Literate lang, no? Literate lang, tapos Natural walang born. kaso, no? Natural-born Filipino. Natural-born Filipino, yun lang, ano? But again, it's part of yung, being consistent with the Constitution na everyone has the right, no, to seek public office, no? But at the same time also, we have to temper that, no? Kailangan din natin na meron masalaan natin kaagad, no? Kagaya ngayon, medyo free for all ang nangyayari.
Okay. Ma'am Radin, gusto ko lang din linawin, meron kapansin-pansin lang po kasi yung mga naghain nito pong third day ng filing po ng COC, karamihan po ay official po ng pamahalaan. Ano po ba yung saklaw na batas sa COMELEC, kaugnay po doon, kung ikaw ay official ng pamahalaan, automatic ba na-resign ka na sa iyong posisyon once na maghain ka ng certificate? We have to make a difference. Kung elected position ka, hindi ka ipso facto na mawawala diyan sa elected position. Pero pag appointive, upon filing of the certificate of candidacy, ipso facto resigned ka. It includes those who are appointed, and then the members of the armed forces, and those who are employees of the government-owned and controlled corporations. Paano ma'am yung may mga pending case? Just for example, may pending case sa Ombudsman or sa Korte Suprema, naghain ng COC, parte pa rin po ba sila ng selection process ng COMELEC? It does not affect their liability, criminal, civil or administrative. Okay. Yun. Kasi, di ba alam natin, si Senador Trillanes dati tumakbo at nanalo nung habang siya ay nakakulong. Tama. Yun din ngayon, may dismissal order siya pero sabi maghahain daw ng COC. Si Professor Tatella, lagi po nating sinasabi na tingnan wag lang ang personality pero tingnan din ang plataforma. Marami pong mga plataforma na ang alam natin, ang sa administrasyon ngayon, daang matuwid, merong kandidato, nag-file, no? Aspirant kahapon, daang tama daw yung kanya. Paano po natin dapat i-considera o tingnan itong mga ganitong plataforma? Kasi po, kailangan paliwanag natin sa ating mga kababayan na ganun. Kasi ang eleksyon kasi natin refleksyon ng ating ugali bilang mga Pilipino. At makikita natin yung mga magagandang ugali na yan. Pati rin yung mga hindi maganda. So kung itatama natin ang eleksyon natin, in a way, may itatama rin natin ang ating ugali. So yung lalagay sa mga salitang kunyari daang matuwid, bagong umaga, mga matatalinhagang mga salita. Yan kasi ang mga salita na madaling maintindihan. Mahirap unawain kapag napaka-technical na ito ang aking plataforma. 1, 2, 3, 4, 5, ekonomiya, politika, ganyan. Mahirap, I'm sorry pero hindi po ganyang sa level na yan mag-isip ang ating mga kababayan. Ano yung level ng kaisipan? Yung level ng kaisipan na swak sa pang-araw-araw na buhay. Madaling maintindihan. So, instead of saying siguro na gato, aayusin ko yung corruption, etc. Sabihin mo na lang, daan, bako-bako, so, eto matuwid. Wala pa ako nakitang naging successful nilagay sa pananalitang kagat na kagat sa mga Pilipino. Bahagi po yun ng ating pag-uugali at kultura. Well, sa ulit-ulit, Kati, ang mamimili pa rin naman ay mga botanding Pilipino at mga registered voters natin kung sino ang nais nilang maging pinuno ng ating bansa. Ang mahalaga rin ay bumoto. Marami ang hindi bumoboto. Tama. Magparehistro at bumoto. Tama. Okay, hingan na natin ang huling mensahe ng ating mga bisita. Medyo kulang na sa oras. Huling mensahe po ni Ginoong Joey de la Cruz, Country Director po ng International Youth Council of the Philippines. Ang aking masasabi lang po ay sa mga kabataan at lalo na rin sa mga nakatatanda na dapat tayong maging mapagmatyag ngayong eleksyon at ang tiningnan po natin ngayon ay hindi lamang doon sa mabulaklak na salita o sa maaring immediate na benepisyo na makukuha natin sa isang kandidato. We have to think long term. We have to na paano umaandar ang ating, hindi lang ang ating bansa, kundi kung paano umaandar ang ating daigdig sa mga issue at panlipunan na nakakaapekto sa atin. Kailangan ang ating perspective po ay baguhin natin at hindi maging makasarili. At ang ikalawa, dapat matuto tayong maghawak kamay at magkapit-bisig ika nga. Yung mga impormasyon na alam natin na tingin natin ay tama ang ating perspective sa tamang pagboto, hindi natin ito sinasarili
or mag-abstain tayo because of nakikita natin na hindi natin kayang baguhin yung sistema. Rather, you share it to your colleagues, to your friends, to the people around you, to your community, in order for you to change society. Kasi if we don't do this, lahat ng ating mga frustrations will always continue and maging pervasive. And also with young people, hindi po tayo dapat maging messianic kung tumingin sa lipunan natin na sa isang boto ko tapos lahat ng problema. Hindi nagtatapos sa eleksyon ang pagbabago. Ang pagbabago nagsisimula mismo lamang dun sa pagboto mo at tuloy-tuloy yan habang merong yung pagbantay sa kandidato mo na nananalo at pagbantay kung ano may yung mga plataforma de gobyerno na ipinangako at paano ito matutupad. Okay. Professor Carlos Tater mula sa Universidad ng Pilipinas. Yung mga aral na matututunan natin sa pag-aaral mismo, hindi lamang ng ating mga iboboto, kundi pag-aaral mismo ng sistema ng ating eleksyon, ay patukoy hindi lamang sa mga bumoboto mismo, kundi sa mga tumatakbo din. Kung dapat natin ayusin at gabayan ang ating mga kababayan na boboto, kailangan magsilbing aral din, mag-aral din ang ating mga kababayan na nagnanais maglingkod. Paano kayo maboboto? Kailangan maging sensitibo sa ugali at kulturang Pilipino at maging honest, maging totoo sapagkat ang kultura Pilipino rin, ina-identify din niya kung sino ang mga hindi totoo at may paraan din para mawala sila. So kailangan pareho natin pinag-aaralan bumoboto, gayon din yung mga kumakandidato. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. At huling mensahe po ni Dean Edna Ko from UPNC PAG. Gusto kong pick upin yung punto ni Mr. De La Cruz. Ang eleksyon ay isang bahagi, isang yugto lamang ng pagtatayo ng ating mahusay na lipunan, isang bahagi lang ito ng pagtatayo ng matino at mahusay na institusyon. At dahil dito, gawing seryoso at maging mapanuri doon sa ating pakikilahok sa panahon ng eleksyon. Maging ito ay ang kandidato o ang mamamayan na boboto. Dahil dito, ang sinasabi natin, kung nagtatayo tayo ng ating lipunan at nagbubuo tayo ng ating institusyon, maghangad tayo ng isang strategic, isang malayo ang tingin at pananaw kung anong klaseng institusyon at bayan ang gusto nating buuin. Subalit sa isang pangkagyat o immediate term, sinusuri natin sino ang mga taong gustong magsilbi, ano ang pagtingin natin, ang pananaw, ang kaugalian, yung feel ng voters. At ito yung malaking challenge sa panahon ng eleksyon. Paano yung ating pananaw, pagpili, ang choices, at saka ano yung gusto nating abutin bilang isang bayan. Alright. Huling mensahe po mula sa Secretary General ng NAMFREL, Mr. Eric Judalvia. Okay. Ito yung gusto nating pagbabago, no? Na sa hinaharap na mga araw, gusto nating kamtanan yung either matuwid na daan o kaya wastong daan, no? Pero kung hindi natin tutuunan o bibigyan ng pansin din yung proseso, no? Kung tama ba yung proseso ng pagboto, kung minsan malalaglag lang tayo sa 500, no? Kasi yun ang kalakaran ngayon, no? Dahil alam nila na mahirap yung proseso, idadaan na lang nila sa pamamaraan na pwede nila makumbinsi yung boto. So, ngayon pa lamang, okay, kilatisin natin mga kandidato, pero importante rin na natin yung proseso ng pagboboto para wasto nga talaga yung bilang. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. At huling mensahe po ni Ginang Rosalinda Radin, COMELEC Officer. Panawagan lang po bilang taga-COMELEC na sana po yung mga pa-file ng Certificate of Candidacy, mayroon sila hanggang Friday, October 16, 5 o'clock in the afternoon para mag-file ng Certificate of Candidacy. At yung mga magre-register at magbabalidate, kailangan po na
na mag-validate na kayo hanggang sa October 31, 5 o'clock, hanggang 9 o'clock in the evening yon. And then, ang trust kasi ng ating chairman is innovation. Gusto niya ang comfort ng mga tao na nagre-register. So, registration sa malls, kanyang gustong gagawin ng mga tao. Sa muling pagpasok po ng election season, naway wag po nating kalimutan na malaki ang papel na gagampanan ng sino mang mananalo ng ating mga boto. Kung sila nga ang magsisilbing pinuno ng bansa, nararapat lamang pong sigurong iyong mga tunay nating pinagkakatiwalaan ang maupo sa mga pwestong ito. Kaakibat ng pagiging isang responsabling mamamayan ang pakikilahok sa halalan, lokal man o nasyonal. Huwag po nating kalimutan na ang paghahalal ng mga bagong leader ay isang tungkuling ginagampanan natin, hindi lamang para sa ating sarili, kundi maging sa susunod pang henerasyon. Ako po, si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal, naway nakatulong ang inyong isang oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang Elections 2016, a PTV Special Forum.